Ang Ebanghelyo ngayong Huwebes ay nagmula kay San Mateo, Kabanata 7, versikulo 21 hanggang 29. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Faith Reflection ngayon ay nagmula kay Sister Catherine Romance, Sower. Tatayo o tataob. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bahay na sinasabi dito ni Jesus ay ang ating buhay. Nung binasa ko itong verse na ito, napatanong ako, gaano na kaya ako katibay? Gaano ako katibay harapin ang mga pagsubok at may hirap na sitwasyon sa aking buhay? Kapag masaya ang buhay, tuloy-tuloy ang biyaya, masasabi nating life is good. Pero kapag natamaan ang realidad, masusubok ang tibay ng ating kalooban, tibay ng ating paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Ang pagtama ng malakas na ulan, baha, hangin, pati bagyo ay magandang mangyari din sa atin minsan. Bakit? Dito natin makikita ang tatag ng pundasyon ng ating bahay. Tulad din sa ating buhay, pagtibayin nawa natin ang ating pundasyon sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos natin makikita kung ano talaga ang mga dapat nating gawin at ang dapat na ugali bilang Kristiyano. Higit sa lahat, dito rin natin makikita ang mga pangako ng Panginoon na nagpapakita ng kanyang walang hanggang katapatan at pagmamahal sa atin. Jesus makes it clear that we will have a solid foundation only when we listen to His words and act on them. Ngayong araw, isipin natin kung ano ang nagiging reaksyon natin pagdating ng pagsubok. Nag-aalala ba tayo agad o nagtitiwala tayo agad? Let us pray. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.